Senator Ping, meron kayong tweet. Ano bang tawag ho dito? Post. Sorry. More on the Senate incident last night. He who has the means, opportunity, and motive is the most probable suspect. Can you please enlighten us dito po sa talinhaga ng inyong mensaheng ito? Hindi yan talinghaga, Ted, bilang isang dating investigador, napakatagal ko na rin sa law enforcement. Yan talaga yung panuntunan. Yan yung direksyon na dapat tahakin. Pag ikaw ay nag-iimbestiga, lalo pa nga nag-i-start ka sa zero, wala kang information whatsoever. Ang Biblia namin dyan, alamin mo kagad sino ba yung may means of capability na magtagawa ng krimen. Sino ba yung may opportunity. Ibig sabihin, may nag-arise yung opportunity. At pangatlo, pinaka-importante, sino may motibo. Wala akong pinatutungkulan. Ang sinasabi ko lang, guide ito. Ito yung guidebook ng bawat investigador na pag may nangyaring krimen, pagpunta mo sa at nagsimula ka mag-imbestiga, huwag kang lilis sa tatlong ito. He who has the means or capability, the opportunity, and motive. Hindi ka maliligaw, Ted. You will be guided properly. Opo, kaya ko po nabanggit nga yung katagang talinhaga para bagang alam niyo ho yun, yung wisdom behind this kung bakit po ninyo nasabi kasi means, opportunity, and motive. When you say means, yung may kakayahan na gumawa nun doon sa eksena na maaaring mapapanood natin o oportunidad na itong gawin at yung motive. Sa nangyari pong yan, pag pinag-usapan natin yung motive, ano kaya ang motive? Yun ang dapat alamin ng mga investigador, nagsasagawa ng investigation. Hindi ako nagpipinpoint kung sino yung merong means, merong opportunity, at merong motibo. Sa akin yan, guidebook na yan eh. Para bang, dahil yan ang aking experience, yan ang aking school of thought na natutunan sa mahabang panahon ko sa law enforcement.